Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Cradle to the Grave. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Anthony. Sa sandaling iyon, mayroon siyang plano na magnakaw ng ilang mga diamante at ginagawa niya ito dahil sinusunod lamang niya ang kanyang amo na si Chris. Para maisakatuparan ito, mayroon siyang kabady na nagngangalang Miles na tumutulong sa kanya. Samantala, sa ibang lugar, naroon ang mautak na Taiwanese na isang espiya na nagngangalang So. Siya ay hindi lamang isang mautak ngunit magaling din sa martial arts moves. Lumapit si So kay Chris at nagpas siyang subaybayan ito para makakuha ng ilang mga kasagutan. Pagkatapos gumawa ng ilang kahangahangang hakbang pababa sa isang gusali, natagpuan ni So si Chris at hindi nag-aksaya ng anumang oras. Sinuntok niya ito para ibunyag kung ano ang kanyang nalalaman. Samantala, nakahanap si Anthony ng isang lihim na daan upang makapasok sa espesyal na silid kung saan nakatago ang lahat ng mga diamante. Hindi ito magiging madali dahil ang lugar ay mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Sa kabutihang palad, nakuha niya si Daria na isang babae na nakakaalam kung ano ang kanyang dapat gawin. At si Tommy, isang taong mahusay na gumambala sa mga pulis upang tulungan siya. Di nagtagal, nakarating sila sa napakalaking safe kung saan nakatago ang lahat ng kumikinang na mga diamante. Sa tulong ng kanilang mga kagamitan, nagawa nilang buksan ito. Sa loob ay nalaman nila na hindi lamang ilang normal na mga diamante ngunit kabilang ang isang napakabihirang itim na diamante na makapagpigil hininga. Matapos makita ni So ang pagnanakaw, agad niya itong sinabi sa mga pulis at nagmadali sila na pumunta sa pinangyarihan. Nang makita ang mga pulis, si Anthony at ang kanyang grupo ay tumakbo palabas ng silid sa kanilang takot. Nagpasya si Miles na humiwalay sa grupo para malito ang mga pulis. Hindi nagtagal, nakabangga ni Miles si So at nagkaroon sila ng labanan. Sa pagkakataong iyon, naagaw ni So ang diamante kay Miles at nagmadaling umalis. Ngunit nang maglaan siya ng ilang sandali upang suriin ang diamante, napagtanto niya na hindi ang inaasahang mahalagang itim na brilyante ang kanyang nakuha. Samantala, isang lalaking nagngangalang Ling ang lumabas sa kanyang pribadong eroplano at nakipag-usap siya sa kanyang kaibigang si Sona. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Sona ang ilang balita kay Ling tungkol sa bihirang itim na brilyante na pareho silang interesado ay nakuha ng ilang misteryosong tao. Balik kay Anthony, muli silang nagtipon-tipon kasama si Miles na nakabalik sa kanila. Nagsimula silang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Miles na sa palagay niya ay kinuha ng isang Chinese na nagngangalang So ang brilyante. Kaya sa sumunod na eksena, si Anthony ay humingi ng tulong sa isa pa niyang kaibigan na nagngangalang Archie. Nagpasya silang maghalungkat ng mas malalim at matuto ng higit pa tungkol sa hinahangad na itim na brilyante. Naisip ni Anthony na magandang ideya na puntahan ang kanyang amo na si Chris. Ngunit pagdating niya doon, nakita niyang patay na ang kanyang amo. Naroon din si So at nagpaliwanag kay Anthony na hindi niya pinatay si Chris. Ngunit agad siyang sinugod ni Anthony at nagsimula silang maglaban. Sa kalagitnaan ng kanilang sagupaan ay may tumunog na telepono. Sinagot ito ni Anthony at ang nasa linya ay si Ling. Si Ling ay isa pang naghihingalo para lamang makuha ang itim na brilyante na iyon at sa katunayan, siya ang pumatay kay Chris. Napagtanto ni Anthony na wala na siyang oras para makipagtalo kay So kaya nagmadali siyang umalis. Ngunit habang siya ay nagmamaneho, isa pang sasakyan ang napansin niyang sumusunod sa kanya. Batid ni Anthony na kailangan niyang bilisan ang pagpapatakbo at pagkatapos ay pinaharurot niya ang kanyang kotse patungo sa sasakyan ng mga taong sumusunod sa kanya. Tumalon si Anthony para labanan ang mga ito. Nang siya ay tila nasa panganib, biglang sumulpot si Sue upang siya ay iligtas. Nagtulungan ang dalawa upang labanan ang mga masasamang tao. Hindi nagtagal ay nagawa nilang talunin ang lahat ng mga umaatake. Nang sa tingin nila ay makakahinga na sila, si Anthony ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Archie. Ibinalita niya na ang Black Diamond ay nawawala. Sinuri ni Archie ang mga recording ng security camera at nalaman na nagtatrabaho ang magnanakaw para sa malaking mafia boss na nagngangalang Chambers. Siya ay nagpapatakbo ng kanyang malilim na operasyon mula sa loob ng isang selda ng kulungan. Nagkakagulo na talaga ngayon at gustong malaman ni Anthony kung sino talaga si Sue.
Lumalabas na si Su ay isang espiya mula sa Taiwan at ang itim na brilyante na iyon ay tunay na pag-aari ng kanyang sariling bansa. Ipinadala siya ng gobyerno ng Taiwan upang bawiin ito. Bigla na namang nakatanggap ng tawag si Anthony mula kay Ling. Hawak na pala niya ngayon ang anak ni Anthony na nagngangalang Vanessa at ginawa niya itong hostage. Gusto niya itong ipagpalit sa brilyante ngunit may matalinong plano si Su. Sinabi niya kay Ling na nasa kanya ang brilyante kahit na wala itong katotohanan para lamang panatilihing ligtas si Vanessa. Iminumungkahi ni Su na dapat silang magsanib puwersa ni Anthony. Susubukan niyang maibalik ang brilyante at gagawin ni Anthony ang lahat para mailigtas si Vanessa. Tila simula na ng bagong teamwork at pareho silang determinado na tulungan ang bawat isa. Samantala, ang kawawang si Vanessa ay natigil sa isang sasakyan kasama si Ling na nakabantay sa kanya. Sa parehong sandali ay sinusubukan ni na Anthony at Su na magplano para sa kanilang susunod na hakbang. Naging mausisa si Anthony kung sino talaga si Ling. Ibinunyag ni Su na dati niyang katrabaho si Ling noon sa Taiwan ngunit kumontra sa kanilang gobyerno at nawalan ng trabaho dahil dito. Kasunod nito, pumunta sina Anthony at Su sa bilangguan para makipag-usap kay Chambers, ang taong di umano'y nagpapatakbo ng buong operasyon. Ngunit nang makatagpo nila siya ay parang wala itong pakialam sa kung ano ang mga nangyayari. Sa sandaling iyon, si Anthony ay labis na nag-aalala dahil nakasalalay sa brilyante ang buhay ng kanyang anak. Tumaas ang tensyon at sinubukan ng isa sa mga tauhan ni Chambers na makialam ngunit mabilis siyang binigyan ni Su ng isang sipa. Napagtanto nila na walang patutunguhan ang pag-uusap na ito kaya't nagpa siya ang dalawa na umalis at ayusin ang mga bagay sa kanilang sariling pagsisikap. Nang nasa labas na sila, nagsimula silang magbakasakali kung nasaan ang brilyante. May kutob si Anthony na maaaring nakatago ito sa private office ni Chambers o di kaya sa club na pagmamay-ari din ni Chambers. Kaya naman naghiwalay sila ng trabaho. Si Anthony ay sisilip sa opisina habang si Su ay titingin sa club na umaasang isa sa kanila ang makakita sa nakatagong brilyante. Sa maikling kwento, si Anthony ay nakatakdang hanapin ang brilyante na iyon kasama si Miles. Pumasok sila sa isang opisina na ginagamit ni Chambers. Kasabay nito, kasama rin nila si Tommy na nag-undercover bilang isang bug terminator. Pumasok si Tommy sa silid at naglabas ng isang bug spray upang manatili muna ang lahat sa labas ng ilang sandali. Ito ang pagkakataon na nagmadaling pumasok sina Anthony at Miles sa loob at sinimulan ang kanilang paghahanap sa brilyante. Sila ay naghahanap sa bawat sulok ng silid ngunit hindi nila ito matagpuan. Nang malapit na silang sumuko ay sumulpot ang mga tauhan ni Chambers. Nahuli si Anthony ngunit nagawang makatakas ni Miles. Samantala, hindi rin nagaksaya ng oras si Su. Pumunta siya sa isang club na pag-aari ni Chambers kasama si Archie na nagsisikap din para tumulong na mahanap ang taong palihim na kumuha ng brilyante. Pagdating nila doon ay nalaman nilang ang lugar ay nagho-host ng isang libreng kaganapan sa labanan kung saan ang sinumang magpalista ay maaaring sumali. Pinalista ni Archie si Su bilang isang manlalaban para makapagpatuloy siya sa paghahanap ng hindi nakakakuha ng pansin. Sa loob ng club, nagsimulang magtrabaho si Archie para hanapin ang taong kumuha ng brilyante sa kanya. Siya ay naghahanap kung saan-saan ngunit hindi niya matagpuan ang taong iyon. Samantala, si Su bilang isang manlalaban ay ayaw talagang lumaban ngunit kinumbinsi siya ni Archie na ang pagpasok sa ring ay magbibigay sa kanila ng mas maraming oras upang mahanap ang magnanakaw ng brilyante. Kaya naman sinusubukan ni Su ang kanyang husay para lamang umilag sa mga suntok. Nang makita ni Archie ang kanilang pakay, si Su ay nagpasyang tumigil sa pakikipaglaban at balak niya agad na lumabas mula sa arena. Ngunit ang isa sa mga organizer ay hindi pumapayag ng ganoon lang at sinabi na ang laban ay hindi pa tapos. Tila wala ng pagpipilian si Su kundi ang makipaglaban sa isang grupo ng mga manlalaban na lumalapit sa kanya. Samantala, si Anthony ay nasa kamay ng mga pulis dahil inakusahan siya ng pagnanakaw. Ngunit sinamantala niya ang isang pagkakataon para makatakas. Kumuha siya ng isang motor at mabilis na lumayo. Hinabol si Anthony ng mga pulis ngunit siya ay nagpakita ng ilang mga moves at nagawa niyang makapagtago sa isang gusali. Bumalik sa club, hindi lang natagpuan ni Archie ang taong hinahanap nila kundi nanalo din ng maraming pera mula sa pagtaya kay Su sa laban.
Sa sumunod na eksena, binisita ni Ling si Chambers sa kanyang lugar. Pareho ang nasa kanyang isip tulad ni Anthony na gustong makuha ang brilyante. Ngunit ang paraan ng pananalita ni Chambers ay hindi nagustuhan ni Ling at nauwi sa kanyang kamatayan sa mismong lugar. Habang umuusad ang gabi, sina So, Anthony at ang kanilang mga kasamahan ay dumating sa opisina ni Chambers. Ito ay isang mabangis na eksena sa loob kung saan ang lahat ng mga gwardya ay wala ng buhay. Sa sandaling iyon ay nakumpirma nila na itinago ni Chambers ang brilyante ngunit mukhang naunahan na sila. Nakuha na ni Ling ang gusto ng lahat at sabik siyang ipakita ito sa isang grupo ng mga sabik na mamimili. Upang patunayan na sulit ito, ipinakita niya ang nakakabaliw na dami ng radiation na maaaring ibigay ng brilyante. Lumalabas na ito ay hindi basta-bastang diamante. Ito ay isang potensyal na pampasabog na aparato. Higit sa lahat ay maaaring magdulot ng higit pang pagsabog kaysa sa isang atomic bomb. Sa sandaling iyon ay nagawa ni Vanessa na makawala. Nakahanap siya ng telepono at mabilis na tinawagan ang kanyang ama. Si Anthony ay nasa linya at sabik na malaman kung nasaan siya. Pero dahil natatakpan ng pintura ang sasakyan, nagagawang ilarawan lamang ni Vanessa ang nakikita niya sa loob. Ito ay ang mga upo ang pilak at mga ilaw ng laser. Hindi nag-aksaya ng oras at tinipon ni Anthony ang kanyang grupo upang hanapin si Vanessa. Salamat sa isang tip tungkol sa paglapag ng mga helicopter sa isang partikular na lugar. Tinutukoy nila ang isang gusali bilang potensyal na lokasyon. Nagpasya silang pumunta doon at determinadong magtagumpay. Samantala, abala si Ling sa pagpapakita ng brilyante sa mga potensyal na mamimili. Ipinagmamalaki ang mga kakayahan nito at sinusubukang makuha ang pinakamataas na presyo. Sa sandaling iyon ay sumugod si Anthony kasama ang kanyang grupo at isa-isang pinabagsak ang mga tauhan ni Ling. Nagulat ang lahat nang pumasok si Archie gamit ang isang tangke. Dahil dito ay natakot at nagkagulo ang mga mamimili. Hindi nagtagal, nang balak tumakas ni Ling dala ang brilyante ay sinalubong siya ni Sue upang kunin ito sa kanya. Ngunit pumagitna si Sona para pigilan siya. Pagkatapos ay sinamantala ni Ling ang pagkakataong ito para agad na tumakas. Sa gitna ng kaguluhan ay dumating si Daria upang labanan si Sona kaya malaya si Sue na habulin si Ling. Samantala, sinisikap ni Ling na makaalis sa pamamagitan ng kotse ngunit pinaputukan siya ni Tommy upang maantala ang kanyang pagtakas. Sa kabilang panig, mahigpit na nakikipaglaban si Anthony upang protektahan ang kanyang anak. Si Ling ay muling nagtangkang tumakas sa pagkakataong ito sakay ng isang helicopter. Hindi sumusuko si Sue sa pagsunod kay Ling kaya sumabit siya sa helicopter ngunit tumalon din siya pababa. Mula sa tangke, tinarget ni Archie ang helicopter na sanhi ng pagbagsak nito. Ngayon ay bumalik ang eksena kay Daria kung saan nagawang patayin si Sona at si Anthony ay dinaig ang kanyang kaaway upang mailigtas ang kanyang mahal na anak. Nakapagtataka na nakaligtas pa si Ling mula sa nasunog na helicopter. Sa wakas ay humarap siya kay So at dito nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan nila. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si So na talunin si Ling. Sa huli ay tinapos niya ang laban gamit ang radioaktibong sangkap na ipinagmamalaki ni Ling kanina. Matapos ang kaguluhan ay muling magkakasama ang lahat. Nasa ligtas at maayos na kalagayan ng anak ni Anthony at matagumpay na nakuha ni Sue ang brilyante. Si Anthony ay nanunumpa na siya ay magbabagong buhay habang si Sue ay nangakong sisirain ang mapanganib na brilyante. Sama-sama silang umalis mula sa lugar at iniwan ang madilim na kabanata. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang recap. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!